Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas, noong ako'y 8 taong gulang pa lamang. Kakalipat lang namin noon sa isang lumang bahay sa Bulacan. Isang bungalow type ang bahay. May 2 kwarto, garahe at isang malawak na likod bahay. Sakto lang ito para sa aming maliit na pamilya. Ang aking 6 na taong gulang na kapatid na babae, ang aming mga magulang at ako. Para sa isang batang lumaki sa masikip na lungsod, para akong napunta sa isang paraiso. Napapalibutan ng bahay ng mga puno, mangga, kamatsile, kainito, makopa, langka, aratilis, tsesa. Meron ding mga tanim na santan at gumamela sa buong likod bahay. Paalala ito ng bahay ng lola ko sa Santa Cruz, Laguna, mas maliit lang. Sa isang salita, payapa. Masaya ang mga unang linggo namin doon. Bakasyon kasi nung lumipat kami. Mabilis kaming nagkaroon ng mga bagong kaibigan sa kapitbahay. Ang kapatid ko at ang mga bata roon ay nag-e-enjoy umakyat sa mga puno at binabaril ang hinog na kainito gamit ang tsinelas. Buong araw kaming tumatambay sa bahay kubo na ipinagawa ng mga magulang ko sa likod bahay sa ilalim ng malaking puno ng kainito. Isang araw, narinig kong nag-uusap ang nanay ko at ang mga kaibigan niya tungkol sa bahay. Doon ko nalaman na walang pamilyang nagtagal sa bahay na yun ng lampas sa ilang buwan dahil sa mga kakaibang pangyayari. May isang nagsalaysay tungkol sa kakilala raw na kakilala niya na dumaan sa bahay at nakakita ng isang babaeng nakaputi na nakatayo sa harap ng gate, tila gustong pumasok. May nagsabi rin na may naririnig na mga kakaibang ingay sa likod bahay tuwing gabi. Ayos, naisip ko. Sa dami ng bahay dito, talagang yung may multo pang binili ni Daddy. Bigla kong naalala kung paano nawawala ang mga gamit ko. Isang minuto nariyan ang kahon ng colored pencils ko, tapos bigla na lang mawawala. Para lang matagpuan, matapos ang ilang oras na paghahanap, sa mismong lugar kung saan ko ito iniwan. Noon akala ko kalokohan lang ng kapatid ko, pero 6 na taong gulang pa lang siya at takot sa akin, kaya mabilis ko siyang inalis sa listahan ng mga posibleng salarin. Pero may isang sinabi ng kaibigan ng nanay ko na tuluyang nagpanginig sa akin. May kapre raw na nakatira sa malaking puno ng kainito sa likod ng bahay. Ang puno ng kainito. Ang punong tinatambayan namin araw-araw. May ideya na ako kung ano ang kapre. Kinuwento na sa akin ng mga pinsan ko sa probinsya ang tungkol sa isang malaking, mabalahibong lalaki na naninigarilyo ng tabako. Sabi nila, dinudukot daw ng kapre ang mga natutulog na bata at kinakain o kaya'y nililigaw sa gubat. Namlamig ang buong katawan ko. Hindi lang basta nasa ilalim ng punong iyon ng bahay kubo. Kitang-kita rin ang makapal nitong puno mula sa bintana ng kwartong pinagsasaluhan namin ng kapatid ko. Biglang kumalat sa kwarto ang isang mabahong amoy, parang imbornal na biglang nabuksan. Nagkatinginan ng mga babae. Kapre yan, bulong ng isa. May pilit na tawanan. Pagkatapos, katahimikan. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam na ang mga kaibigan ng nanay ko at umalis. Sa mga sumunod na araw, pilit kong kinalimutan ang lahat ng narinig ko. Natutulog na ako ng balot na balot sa kumot, baka makasaling paglingon ko ay makita ko ang kapre na nakasilip mula sa puno ng kainito. Ayokong makitang kapre. Napakalinaw ng imahe na ibinigay ng aming kasambahay na Bisaya tungkol sa itsura ng kapre. Sigurado akong mahihimatay o mas malala pa kung makikita ko siya. Bihira na rin akong tumambay sa bahay kubo. Noong tag-inip na iyon, may ilang bahay sa subdivision ng nanakawan. Bumuo ng ronda ang Homeowners Association, bumubuo ng mga tatay at nakatatandang kapatid na lalaki. 3 gabi silang nagronda na walang nangyari. Sa ika-4 na gabi, maliwanag ang buwan sa madilim at halos walang bituing langit. Muling nagtipon ng mga lalaki. Habang wala sila, kami naman, ako, ang kapatid ko at ang mga kaibigan namin ay naglaro ng taguan sa bakuran habang nagkwekwentuhan ng mga nanay sa patio. Ako ang taya. Narinig ko ang kaluskos sa likod ng puno ng kamatsile. Nakita ko ang pink na damit ng pinsan kong si Diana. Aha!
Dahan-dahan akong lumapit. Bigla, isang matapang at mabahong amoy ang sumalubong sa akin. At saka ako narinig ang isang malalim, garalgal na tawa, parang nagmumula sa ilalim lang lupa. Napako ako sa kinatatayuan ko. Dahan-dahan akong lumingon. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang isang damuhalang anyo sa bubong ng aming bahay. Malaki ang ulo, may mahahabang buhok, at ang katawan nito ay halos sakupin ng bubong-bubong. Kumakabog ang dibdib ko. Napatingila ako sa bubong. Walang tao, walang anyo. Pagtingin ko ulit sa lupa, wala na rin ang figura, at pati ang baho. Nanirahan kami sa bahay na iyon ng halos 20 buwan. Maaring ang pinakamatagal na panahon na may pamilyang tumira dito. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat!